Napanganga na lamang ako sa mahaba nitong sinabi. Kinilag pa ako nung una pero sa huli nitong sinabi para naman itong wala na sa hulog. Sa inis ko'y piningot ko ang isang tenga nito. Ewan ko sa'yo. Okay na sana eh. Sasabihin mo pang magkakagusto ko sa iba't iiwan ko kayo? Aray! Sweetheart ko! Kainis ka kasi. Sa tingin mo, kung iiwan ko kayo, edi sana matagal na ako nag-asawa. At baka hindi na tayo nagtagpo. Iba na sana ang kikilalaning daddy ni Trisha. At baka si Anton yun. Nakita ko ang pagdilim na mukha nito. Kulang na lang ay manapak ito sa uri ng galit na makikita sa mukha nito. Shit! Awag ka, Anton! Galit na tura nito. Sandali! Huwag kang magalit. Joke lang yun. Kung naman. Peste, nagsaselos nga pala ito sa pinsan nito. Nakalimot ako. Langhiya, si Anton pala ha. Masamang loob na wika nito. Mabilis na tinakpan ko ang bibig nito at baka biglang magising ang aming anak. Sorry na. Tagasan ka pupunta? Takang tanong ko na bigla na naman itong bumangon at walang pakialam na tumayo. Kaya mabilis din akong bumangon. Shit, matampuhin pa naman itong bakulaw na ito. Hindi ako nito pinansin at diretsyon lumabas ng kwarto. Malaki ang hakbang na bumaba ng hagdan. Mabuti na lamang ay wala nang gising sa pamilya ko. Kaya ang ginawa ko ay sumunod na lamang dito pero ang bakulaw ay walang pakialam sa pagtawag ko sa kanya. Dahil ang bilis ng bawat hakbang nito at nakatawid na agad sa kabila para umuwi sa apartment. Naasar man ako sa inaakto nito ay wala na ako nagawa kundi sundan ito. Mabuti na lamang at nalako ang kwarto kung saan natutulog sa Trisha. Kaya mabilis akong sumunod. Alas 9 pa lang naman ang gabi pero dahil probinsya ay tahimik na sa kapaligiran. Saktong pagkarating ko ay akmang isasarado na nito ang pinto nang iharang ko aking braso. Sandali, Dustin! Umuwi ka na doon at matulog. Total, saan to naman palang gusto mo? Pagtataboy nito sa akin. Ano ba, Dustin? Para kang bata. Asar na ani ko dito. Langyan tao ito. Matanda pa ito sa akin ng 9 years pero kung umakto ay para bang teenager kung makapagselos. Oh, may alcohol na agad kayo? Gabing-gabi na. Biglang sulpot ni Lander. Nakubad baro pa ito kaya kitang-kita ang marami nitong tattoo sa katawan. In fairness, bagay sa kanya ang ganoon. Lalo pa itong naging hot. Get out, assholes! Bulyaw ni Dustin at mabilis na hinawakan nitong aking braso at pumasok kami sa kwarto nito. Narinig pa namin ang malakas na pagtawa ni Lander. Tuwang-tuwa ka naman na nakikita ang katawan ng gagong iyon. Mas maganda at malinis naman ang katawan ko doon, no? Busangot ang mukha nito. Kulang na lang ay umusok pati ang ilong nito. Napapailing na lamang ako sa inaakto nito na para bang bata. Alam mo, baguhin mo na yung ugali mo. Panay ka selos na wala naman sa hulog. Seryoso kong salita. Bakit? Hindi mo na agad ako mahal dahil ayaw mo sa ugali kong ganito? Kaya kong magbago. Parang may hinanakit ang boses nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Ayoko makipagtalo sa totoo lang. Kaya nga sinundan ko ito. Kahit gabi na, para lang wala na kaming samaan ng loob. Hindi rin ako sanay na makipag-away. Kaya ako na lamang ang mag-a-adjust. Lumapit ako dito at niyakap ito. Naramdaman ko na natigilan ito at nanigas sa pagkakatayo. Huwag na tayo magtalo, Dustin. Saka para sa kaalaman mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya huwag ka na masyado magselos. Dahil wala kang dapat na ikaselos. Mahal ko kayo ni Trisha. Malambing ang boses ko. Niyakap ko ito ng mahigpit. Gumanti ito ng yakap sa akin. Mahigpit at naramdaman ko ang paghalik nito sa aking ulo. I'm sorry, sweetheart. I was so damn jealous. And I know I'm not worthy to your love. But you're so angel to me. You're giving me hope and love that I can't imagine. I'll always love you. Until I die. I love you. You and our baby are my life. Matapos na pakalmahin si Dustin, nakahirit pa sa akin. Nakatatlo tuloy kami ngayong gabi. Pigil ang mga ungol ko para lang wag marinig sa kabilang kwarto kung saan ang kanyang kaibigan. 2:00 na kami natapos. Dito na sana niya ako patutulugin pero nagpumilit akong umuwi. Kaya wala na itong nagawa kung kaya ay hinatid niya ako sa bahay. Si Dustin na rin na nagsarado ng pinto at gate. Sunday ngayon at napagpasyahan namin tatlo ang mamasyal. Isinasama namin si Mama at Papa pero matigas na tumanggi ang huli. Mas gugustuhin na lamang daw magpahinga kaysa ang lumibot. Si Tina naman ay ayaw makisabay sa amin. May date ata sila ni Lander dahil kung todo paganda. Ang bulilit naman namin na si Trisha ay halos magtatalo nang malaman na papasyal kami sa bayan. Sakay ng magandang sasakyan ni Dustin. Wala pang isang oras ay nakarating kami sa isang sikat na mall. Karga ni Dustin
Dustin sa Trisha at nangungunyapit naman ang maliliit nitong braso sa batok ng kanyang daddy habang magka-holding hands kami ni Dustin. Ang saya ng pakiramdam ko dahil isa kaming pamilya. Kompletong pamilya. Hindi na kami tulad ng dati na madalas magtanong sa Trisha kung nasaan ang kanyang daddy. Ngayon ay para ako nasa alapaap dahil magkakasama kami. Inuna namin puntahan ang Toys World. Tuwan-tuwa ang aming anak dahil naglalaro sila ng kanyang daddy. Hinayaan ko silang dalawa na maglaro. Para na nga silang may sariling mundo dahil walang pakialam sa paligid. Habang ako naman ay naging photographer nila. Inabot ata ng 1 oras sa mga ito sa kakalaro. Dumiretso naman kami sa mga damitan. Balak pa atang mag-shopping ni Dustin. Sinuway ko ito dahil panay kuha na lang ng mga naka-display na damit at hindi man lang binabasa kung magkano ang mga presyo. Pinapili pa ako nito para kila mama at papa. Maski si Tina ay meron din. Tinanong ko kung si Lander ay kasama. Busangot lang ang mukha nito. Hindi na daw kailangan at kahit mag-ugod-ugod daw iyon ay hindi mauubusan ng salapi. Huwag daw ako mag-alala. Hinayaan ko na lamang ito dahil alam ko namang mayaman tao ito. Nahihiya lang ako kung minsan. Hindi ko mabilang tuloy kung ilang malalaking paper bags ang bitbit namin. Binilhan ulit ng Barbie dolls and teddy bears si Trisha at ang panghuli ay sa mamahaling restaurant namin kami kumain. Nag-take out pa nga para daw may pagkain sila mama at papa. Nasa parking lot na kami, inilalagay sa likod ng sasakyan ni Dustin ang aming pinamili habang hawak ko sa Trisha at pinapasok na sa loob ng sasakyan. Akmang papasok na ako nang may tumawag sa akin. Tanya! Boses ng pamilyar na lalaki. Napahinto ako at luminga. Nakita kong palapit ang bulto ng katawan ni Romeo. Agad na napatikwas ang isang kilay ko. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? May Tanya. Malawak ang pagkakangisi nito. Bigla ko nangilabot sa taong ito. Nakaramdam din ng konting kaba at alam kong nandito si Dustin. Manong? Biglang dungaw ni Trisha. Hi Lewan. Anong kailangan mo? Formal kong tanong, pero imbis na sagutin ang tanong ko ay tinitigal lamang ako nito. Maya-maya pa ay napatingin sa kotse. May Tanya. Nabitin ang pagsasalita nito nang biglang may bumagsak sa likuran ng sasakyan. Si Dustin, madilim ang mukha. Who the hell is you? Matigas na boses ni Dustin. Biglang nalaki ang aking mga mata sa uri ng matatalim na mga mata ni Dustin. Habang naglalakad ito palapit ay parabang panganib ang magiging kasunod. Daddy, siya po si Manong. Biglang singit ni Trisha na palipat-lipat ang tingin nito sa amin tatlo. Get in the car, Tanya. Unlock it. Maotoridad nitong utos. Hindi tuloy ako makakilos. I said get in the car. Bulyaw nito sa akin. Parang gusto ko tuloy maluha sa pagsigaw nito sa akin kaya nagkukumahog akong pumasok ng sasakyan. Mommy, what's happening? Why Dad is angry? Inosenteng tanong nito. No, baby. Mag-uusap lang sila. Sabi ko pero ang mga mata ay napako sa labas. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Dustin. Halos magsilabasan ang mga ugat nito sa leeg at mga braso na halatang nagpipigil. Baby, watch ka muna sa YouTube. Sabay kuha ko ng cellphone sa aking shoulder bag at ibinigay dito para hindi nito mapansin ang komosyon na nangyayari sa labas. Okay, Mommy. Biglang nagdingning ang mga mata nito. Kating-kating ako na bumaba dahil nakikita ko ang tensyon sa dalawang tao. Pinipigilan ko na huwag maluha dahil katabi ko ang aking anak. Nakikita ko din ang ibang mga tao na napapatingin sa dalawang nagtatalo. Diyos ko, huwag naman po sanang magpang-abot ang dalawa, lalo na kay Dustin na masyadong mainitin ang ulo. Nakita ko pa ang pagngisi ni Romeo habang napapatingin sa aming pwesto na bagamat heavy tinted, ang sasakyan ay parabang nakikita niya kami. Napasinghap ako ng kwelyuhan ni Dustin si Romeo. Mabutin lamang may nagtakbuhang mga security guards. Halos manginig ang aking kalamnan sa sobrang takot. Inabot pa ng ilang minuto at walang pasabing nilayasan ni Dustin ang mga ito. Sobrang dilim na mukha at halatang gustong makipagbasagan ng mukha. Mabilis kong kinandong si Trisha nang palapit na si Dustin at binuksan na nito ang sasakyan. Wala itong imik nang basta na lamang nito pinaandar ang kotse nito. Nakikita ko pa ang madalas na paghigpit nito sa manibela. Halos maglabasan ang mga ugat nito sa kamay. Nakita ko pa ang pagtaas-baba ng hininga nito na pinapakalma ang sarili. Ako naman ay hindi na lamang nagtanong pa at baka bigla na lamang itong sumabog at sa akin pa magalit. Matapos ang 1 oras ay nakauwi kami. Nakatulog na rin sa aking kandungan sa Trisha dahil sa sobrang pagod. Agad na binuhat nito ang paslit na hindi ako pinapansin. Kaya ang ginawa ko ay ako na lamang ang naglabas ng aming pinamili. Nakita ko si Mama na lumabas at tinulungan ako.
Tuwan-tuwa pa nga ito nang may dala kami mga pasalubong. Si Mama na nag-ayos ng aming pinamili at umakyat na ako ng kwarto. Nakita kong nakakumot si Trisha at wala ng sapatos. Habang si Dustin naman ay seryoso sa katawagan nito sa cellphone. "Stay here tonight. Don't ever go outside. I will have something to do." Poker face na sabi nito at hinalikan ako ng mariin sa labi bago lumabas ng kwarto. Nagtataka man ako sa inakto nito ay wala akong nagawa. Sa tingin ko ay may gagawin itong mahalagang bagay dahil napakaseryoso. Dagdagan pa ng galit nito kanina. Sa totoo lang natatakot ako sa aura ni Dustin. Ganito pala ito kung magalit, nakakapanghina. Romeo's person-over voice. "You bullshit! Dustin! J-Right! Gago ka! Sa dinami-dami ng tao, ikaw pa talagang gago ka!" Malakas kong hiyaw sabay bato ng hawak kong beer sa pader. "Uubusin ko lahat ng meron ka, asshole! At kukunin kong pinakamamahal ko si Tanya! I will kill you, bastard!" Dustin's person-over voice. "Yes, Brickerman. All the details of that assholes. I knew it's him. I thought I already killed him, but still alive and pestering my wife." Nagpupuyo sa galit ang aking dibdib. Narinig kong tumawa si Knight sa kabilang linya. "Oh, easy buddy. Not wife, but soon to be wife." Pagkatama nito sa akin na aking ikinaasar. "Wala kang pakialam. Ganoon na rin yun." "Okay, alright. I will send in your files after I locate him. Tell the big boss about this." I did. Sugar will fly here. Sasalubungin na lamang siya ni Griefer. Nagpaalam na ako matapos ang usapan namin ni Knight. Shit. Demonyo ka, Romeo Baramundi. Hindi ka pa pala patay. Isa itong miyembro ng isang sindikato na tinatawag na Dark Spot. 2 taon na ang nakalilipas nang humingi ng tulong ang gobyerno para puksain ang gang na iyon na hindi lang basta-basta gang dahil nakapalibot ito sa iba't ibang bansa. Mga babae, iligal na droga at mga iligal na armas ang mga ginagawa ng mga ito. Habang si Romeo Baramundi ay isang kanang kamay ng pinuno nila dito sa Pilipinas. Napulbos na namin ang building na ginawa nilang hideout at alam namin patay na ang lahat lalo na ang pinuno nila dito sa bansa habang ang ibang miyembro naman ay nagsitakas sa ibang bansa. Pero bakit buhay pa si Romeo Baramundi? Langya talaga at si Tanya pa talaga ang nais nito. Shit. Seryoso ako nakaharap sa aking laptop at hindi mapakali sa paghihintay na ipadala ni Knight ang hinihingi ko. Nakita ko ang pag-ilaw ng aking suot na relo. Isa itong imbensyon sa aming grupo. Isa itong warning ni Big Boss. Lumabas sa screen si Big Boss at nakita ko ang ibang mga mukha ng aking mga kasamahan na mukhang naabala pa sa pagtulog. Hindi ko sila masisisi dahil mag-aalauna na ng madaling araw. Brickerman already sent me the information about the syndicate. We need to eliminate him bago pa siya magasik ng lagim dahil may bago na naman siyang binubuong grupo. Ang mga nagsusupply sa kanya ay ang kanyang mga dating kasamahan na tumakas. Marami pang na-discuss ang aming Big Boss bago ito nawala. Ilang araw mula ngayon ay kailangan na namin magsagawa ng panibagong misyon. Dahil nasa bundok ng probinsyang ito ang hideout ni Romeo Baramundi. Ilang minuto pa ay narinig kong bumukas ang pintuan kasama dumating ni Lander si Alex. Brickerman send me the location. Kailangan natin bukas ay manmanan iyon. Bungad ko. I think I should go first to that place at baka makahalata naman ang sweetheart mo kung bigla ka nalang maglalaho. Sagot ni Alex na nakangisi. Masamang tingin ang ibinigay ko dito. Yeah, you're smart, sugar. Ngisi ni Lander. Romeo, magsitulog muna tayo. Asar ko sa mga ito at tumayo at pumasok sa kwarto ko. Teka, sino ko pupuesto? Rinig kong tanong ni Alex. Bibigyan na lang kita ng banig. Romeo, ginambala niyo ako tapos dito niyo lang ako patutulugin? Eh di sana kasama ko na ngayong matulog sa Aryan. Hindi ko na pinansin ang iringan ng dalawa dahil dumapa na ako sa aking higaan. Kailangan ko ng maraming tulog at lakas para sa aming haharaping misyon. Lalo na ngayon na nadadawit ang pinakamamahal ko si Tanya. Natatakot ako at baka madamay ang aming anak at ang kanyang pamilya. Ayokong may mangyari sa kanila na masama. Iniisip ko pa lang ay parang sinasakal ng aking puso sa sakit. Kaya matatapos namin ang aming misyon nang hindi nila nalalaman. Dahil isa akong Bratsovo. Walang kinatatakutan sa lahat ng aming nasasagupa. Kahit pabuhay namin ang kapalit. Kinabukasan ay nagsimula na kami.
Pasimple kami nagpaalam ni Lander kay Papa Casiano. Nagpapasalamat ako dahil pinatawad na niya ako sa aking kasalanan sa kanyang anak. Sa isang linggo kong paghihirap sa bukid ay nakita niya sa akin ang determinasyon sa pag-ibig para kay Tanya. Nangako ako sa kanya na bigyan niya lang ako ng magandang panahon at dadalhin ko sa bandana ang kanyang magandang anak. Sa katunayan niyan ay halos maiyak si Papa Casiano nang ipakita ko sa kanya ang titulo ng lupa. Matagal nang naibalik sa kanyang pangalan ang lupa na kanyang sinanla. Nakiusap na lamang ito na huwag munang sabihin sa kanyang asawa at mga anak dahil isusurpresa daw niya iyon sa mga ito. Kaya malaki ang utang na loob ko kay Papa Casiano dahil mabuting asawa at mabuting ama ito sa kanyang mga anak. Mahal na mahal nito ang sariling apo na siyang tumayong tatay simula nang ipinanganak sa Tricia. Mataas ang paghahanga ko kay Papa Casiano at kay Mama Carmela. Labis pa na nagtaka si Tanya nang magpaalam ako. Sinabi ko lang na may asikasuhing trabaho kasama si Lander. Halos hindi ako makaalis nang umiyak sa Tricia. Ayaw na nito akong bitawan at parang tinutusok-tusok ang aking dibdib sa pagluha ng aking anak. Nangako naman ako na babalik agad. Hindi na nagpakita si Alex dahil tsak na maghihinala sa Tanya, habang ang ibang mga kasamahan namin ay pupunta na sa aming lokasyon. Nakahanda ng helicopter ni Alex na maraming laman ng mga iba't ibang klase ng matataas na uri ng armas. Inabot kami ng ilang minuto sa impapawid papunta sa aming lokasyon kung saan kami magkikita. Kailangan pa naming makumpleto dahil hindi magsisimula ang aming meeting kung kulang kami. Nakita namin ang dalawang helicopter na paparating. Kilala ko na kung kanino iyon, kay Mayor Ezekiel Larkin na kasama sa Thunder Rafferty na nasa ibang lupa-lupa nakatira, habang ang isa naman ay lulan si Fremengor, Brickerman, Zimmerman, Team Leader McCride, Miller at Big Boss. Nang makababa ang mga ito ay naka-full combat pa. Kaming dalawa lang ni Griffer ang naka-long sleeve at pants para hindi mahalata ng pamilya ni Tanya. Show the location, Brickerman. Maotoridad na utos ni Big Boss. Nasa loob kami ngayon ng lumang kubo na nasa gitna ng masukal na kagubatan. Mukhang inabandona na rin ang lugar na ito dahil sa matataas na talahib ng mga damo. May ilang mga kagamitan na mukhang ilang taon nang napabayaan. Mabilis na pinindot ni Knight ang projector at nagliwanag. Kitang-kita ang mas mataas na bundok na mukhang walang nakakaalam sa lugar na iyon dahil sa sobrang tago at nasa matarik na lugar ang mukhang bagong building na pagmamay-ari ni Romeo Baramundi. Inisa-isang itinuro at ipinaliwanag ni Big Boss dahil na rin sa panibagong utos ng gobyerno na kailangan ng maglaho ang mga naiwang kalat ng sindikato. Matapos magpaliwanag ni Big Boss ay isa-isang inilabas ang aming mga armas. Sa utos ni Team Leader McCride ay kanya-kanya kami naghanda na. Nakapagpalit na rin kami ng full combat. Hiling ko lang na sana isang araw lamang namin ito matatapos dahil naiinis akong makitang muli ang animal na si Romeo Baramundi na iyon. Tanya's person-over voice. Ako na muna kasama ng papa niya sa bukid at baka hanggang hapon na magkasama kami roon. Si Mama na may bitbit na medyo malaking eco bag na may dalang mga pagkain at tubig. Sige po Ma, mag-iingat kayo ni Papa. Sagot ko habang nagwawalis. Ang maganda kong apo. Lumapit si Mama kay Tricia na nakaupo habang nanonood ng cartoons. Hinalikan nito ang bulilit. Ingat Lola. Sagot ni Tricia. Hinalikan nito sa ulo ni Papa bago lumabas ng bahay kasunod si Mama. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis. Narinig kong bumaba si Tina. Nakasuot ito ng uniform na pang OJT. Napahinto ako at tiningnan ito. Una na ako ate at baka malate pa ako. Medyo traffic pa naman sa bayan. Sabi nito habang nagsusuot ng sapatos. Sige mag-iingat ka. Sagot ko. Bye-bye, Baby Tricia. Niyakap nito ang pamangkin at tinalikan sa pisngi. Bye-bye, Tita Tina. Ngumuso ito para halikan sa pisngi ang kanyang tita at nagpaunlak naman ng huli. Cookies, Tita. Napataas na isang kilay ko dahil sa sinabi ng anak ko. Sure, bibili ako mamaya. Anong flavor ang gusto mo? Milk and chocolate? Malawak ng ngisi ni Tricia. Okay, noted. Nagpaalam na ito at lumabas na ng bahay. Nagpabili ka pa ng cookies kay Tita Tina mo anak. Marami naman tayong biskwit at mamon dito. I love cookies, Mommy. Bumili po si Tita ng milk and chocolate cookies. Tapos masarap, Mommy. Inosenteng tumingala ito sa akin. Masarap ang cookies? Opo, Mommy. Madami akong kinain. Ganito oh. Ipinakita pa nito sa akin ang dalawang kamay nito at binilang ang 10 daliri nito. Natuwa na lamang ako sa ginawa nito.
Ganun ba? O sige, after mo dyan, manood tayo. Mag-study tayo later ha? Sabi ko at pinagpatuloy na lamang ang pagwawalis. Itinuon ko na lamang ang paglilinis sa aming tahanan dahil nakakaramdam ako ng kahungkagan. Bigla kong na-miss sa Dustin at sabi nitong babalik agad ay inabot ng 2 araw. Wala man lang itong paramdam, maski sa text o tawag ay wala. Panay tuloy ang tanong ni Tricia kung nasaan ang kanyang daddy. Maski ang magulang ko ay nagtanong kung kailan babalik ang mga iyon. Sinabi ko na lamang na mga busy ang mga ito sa kanilang mga trabaho. Kahit ako hindi ko man lang alam kung kailan ang balik ng mga iyon. Pero naisip ko din at baka nasa misyon ng mga ito tulad noon na bigla na lamang nawala. Nakakalungkot naman kung baka nasa ibang bansa pa sila at ilang araw o linggo pa sila aabutin. Naluluha na lang ako mag-isa sa gabi sa tuwing namimiss ko ang kakulitan ni Dustin. Nakikita ko din sa mga mata ni Tina ang kalungkutan dahil wala si Lander pero hindi na lamang ako nagtanong. Ilang minuto pa ay natapos na rin ako sa aking ginagawa at balak na sanang magpunta ng kusina para maghanda ng lulutuin para sa aming tanghalian. Nang magsalita ang aking anak. Mommy, kailan po uwi si Daddy? Biglang tanong ni Tricia na aking ikinatigil. Sa susunod na araw, uuwi din si Daddy. Bakit mo na itanong baby ko? Namimiss ko na po si Daddy ko. Gusto ko na pong magpakarga. Tapos, kiss ko siya ganito mami oh. Ngumuso ito at may patunog na halik pa. Natawa ako at napailing na lamang sa cute kong anak. Miss ka na din ni Daddy. Ang kaso nga lang maraming work si Daddy. Ang tagal niya na bakasyon dito kaya mag-work muna si Daddy. Punta tayo work ni Daddy, Mommy, please. Paawa pa ang mukha nito. Magaling na talaga itong umakting. Tulad ng daddy nitong magaling magdrama sa buhay. Manang-mana talaga sa Tricia sa kanyang daddy. Ask muna natin si Daddy pag uwi niya, okay? Okay po, Mommy. Napapangiti na lamang ako sa kadaldala ng aking anak. Kaya tumalikod na ako ngunit bago pa ako tumungo ng kusina ay humirit na naman ang aking bulilit na makulit. Mommy, I want to eat pancakes. Napatigil ako sa paglakad at pumihit paharap dito. Pancakes? Ulit ko. Yes, Mommy, please. Nagpakit pa ito na nakatiklop ang 2 kamao habang nasa ilalim ng mukha nito. Napabuntong hininga ako. Ang hilig talagang kumain ng anak ko. Mabuti na lamang ay hindi ito tumataba bagamat malaman ay bagay naman dito. Namana nga ito talaga sa kanyang daddy na mahilig na kumain ay malakas pa. Ang tanging naman na lang sa akin ay parehas kami matari at maarte kung minsan. Natawa na lamang ako sa aking iniisip. O siya sige, magluluto ako ng pancakes. Tapos mag-study tayo baby ha. Tumango ito ng mabilis at ngumiti ng napakatamis. Yes po mommy. Masayang sagot nito. Dumiretso na ako ng kusina. Mamaya na lamang ako maghahanda ng lulutuin para sa aming lunch. Tumingkayad ako at binuksan ang cabinet sa taas. Inisa-isa ko ang mga box para hanapin ang pancake na aking lulutuin. Napakunot ang noo ko dahil walang stocks para sa pagluluto ng pancake. Ang akala ko ay namili ng kumpleto itong si Tina kasama pa nito noong nakaraan si Lander para mamili ng stock sa supermarket. Pero kulang din pala. Itong paborito pa ni Tricia ang wala. Kaya wala akong magagawa kundi ang lumabas at bumili kila Aling Marites. Baby ko, dito ka muna saglit ha. Bibili lang si Mommy kila Aling Marites. Naubos na kasi ang stock natin sa pagluluto ng pancake mo, baby. Napaangat ang maamo nitong mukha sa akin. Tumingin muna ito ng matagal at marahang tumango. Okay po, Mommy. Behave po ako. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hinapos ko muna ang buhok nito bago ako lumabas ng bahay pero bigla ako nakaramdam ng pag-ahoy ng kaba. Napatigil ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit biglang bumundol ng malakas ang aking dibdib at napatingin sa pintuan ng aming bahay at bigla na pumasok sa aking isipan si Tricia. Napailing na lamang ako dahil sa kung ano-anong pumapasok sa aking isipan. Bibili lang naman ako sa kabilang tawid at babalik din agad. Nang makalabas ng aming lumang gate ay mabilis ako naglakad patawid at nakita ko pa ang mga Marites na nanay nakapalibot sa tindahan ni Aling Marites. Sa inaraw-araw ata ng pamumuhay ng mga ito ay hindi ata mabubuhay nang walang chismis sa buhay. Napansin ko ding napatigil sila sa pag-uusap at tumingin silang lahat sa akin. Hindi ko na lamang sila pinansin pa at nagkunwaring hindi sila nakikita. Meron po ba kayong isang box ng pancake, Aling Marites? Oo, meron pa Tanya. Nakangiti ito sa akin. Isa nga po. Para ba ito kay Tricia? Tanong nito. Opo. Ay, yung maganda mong anak ay suki sa akin tindahang pancake. Palagi ang kanyang tita Tina bumibili niyan dito. Inabot dito sa akin ang aking binili.
Ganun po ba? Sabay abot ko dito ng bayad at naghintay na lamang ng sukli. Gusto ko nang umalis sa harap ng tindahan dahil ang mga marites sa paligid ay sa akin lamang nakatunghay. Kaya tiningnan ko sila ng seryoso. Mukhang nagulat ang mga ito ng sulyapan ko pero mukhang mga palaban ng mga mukha dahil hindi ako tinantanan at tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa. Ito na ang sukli. Thank you po. Akman tatalikod na ako na magsalita ang isa sa mga Diyosmosa. Tanya, yung bumisita ba lalaki sa inyo, inobyo mo na? Tanong ni Marites 1. Sinundan naman ni Marites 2. Mukhang mayaman siya. Taga Maynila ba? Buti at tanggap ang anak mo. Ani Marites 3. Ano sabi ng mga magulang mo? Mukhang naka-jackpot sila Carmela. Tumatawa pa si Marites 4. Napipikang humarap ako sa mga ito. Ayoko na sanang sagutin ang mga ito pero parang sumobra na ang pagiging chismosa ng mga ito. Pero bago pa ako makasalita ay inunahan na ako ni Aling Marites. Hoy, ano ba kayo? Hindi na kayo nahiya at wala kayong pakundangan magtanong sa tao? Magsilayas nga kayo sa tindahan ko at baka malasin pa ako. Bulyaw ni Aling Marites. Aba, galit-galitan ka dyan. Alam ko namang gusto mo rin makichismis. Sagot ni Marites 1. Marites ka rin naman, tulad mo sa pangalang Marites din. Pang-asar ni Marites 2. Imbis na pakinggan pa ang chismosang ito ay nilayasan ko na sila at baka mawalan pa ako ng galang at pagsasapakin ko ang kanilang mga bunganga hanggang sa sila'y magsibungi. Malalaki ang hakbang na aking ginawa para mabilis makauwi. Mabilis ko sinarado ang gate namin at hindi ko alam ay bigla na namang umahon ang aking kaba na nararamdaman kanina. Binuksan ko ang pintuan at mabilis na hinagilap ng aking mga mata sa Trisha. Nagtaka ako nang wala na sa upuan nitong maliit sa Trisha. Bukas pa din ang TV. Trisha? Where are you, baby? Tawag ko ngunit bigla akong kinutuban. Hawak ko ng mahigpit ang aking binili. Pumunta ako ng kusina pero wala siya. Nailapag ko sa lamesa ang hawak ko at kabadong umakyat ng hagdanan. Una kong pinuntahan ang aming silid ngunit walang bakas na nagtungo sa Trisha doon. Hanggang sa buksan ko ang kwarto ni Tina. Ganoon din, wala. Ang huling silid ay sa aking magulang. Wala din sa Trisha. Ang aking kaba ay hindi na pangkaraniwan. Nanginginig na ang buo kong katawan at sistema. Ano ko? Saan ka na? Nandito na si Mommy. Napipiyo kong tawag. Mabilis na nalabo ang aking mga mata na anuman sandali bubuhos na ang luha. Bumaba ako at muling tiningnan ang sala. Nagbabaka sakaling nandoon ito ngunit wala. Tuluyan ang nagunahan ng aking mga luha. Oh my God! Baby ko, nasan ka na? Paulit-ulit kong tawag. Lumabas ako at baka ito'y lumabas. Trisha? Trisha! Tinignan ko ang buong bakuran namin, ngunit wala. Pumunta ako sa aming likod bahay. May dalawang malaking puno na mangga dito ngunit wala pa rin ang aking anak. Trisha, nandito na si Mommy! Tawag ko ngunit wala pa din. Diyos ko, ano ko? Nanginginig ng aking buong sistema at bumuhos ang aking mga luha. Napaiyak na lang ako ng tuluyan. Nagmamadali akong tumungo sa aming gate. Binuksan ko iyon at baka sumunod sa akin ang aking anak pero ang nakita ko ay tahimik na sa kabilang tawid. Wala na ang mga tao kanina sa harap nila Aling Marites. Kung susunod man ang aking anak ay malalaman ko dahil tsak tatawagin ako nito pero wala. Bumalik ulit ako sa loob ng bahay at nanginginig na kinuha ko ang aking cellphone. Mama! Nanginginig ang aking boss nang sinagot ni Mama ang aking tawag. Tanya, bakit napatawag ka? Ano nangyari sa'yo? Mama! Halos hindi ko maibigkas ang lumabas sa aking bibig. Para akong sinasakal sa sakit ng aking lalamunan. Kaya napahagulhol na lamang ako. Ano nangyari, Tanya? Bakit ka umiiyak? Sa Trisha! Ano ka mo? Ano nangyari kay Trisha? Ngunit ako ay hindi na makapagsalita kundi umiyak lamang ng husto. Narinig ko ang boses ni Papa. Anong problema, anak? May nangyari ba dyan? Hintayin mo kami ng mama mo at pupunta na kami. Hindi pa ako nakakapagsalita ay namatay na ang tawag. Habang ako naman ay napadaos-dos sa sahig habang umiiyak ng malakas. Trisha! Anak mo, nasan ka? Patuloy kong hagulhol. Ilang minuto akong tulala habang umiiyak. Nang marinig kong may bumukas na gate. At ilang sandali pa'y lumuwas si Papa at pawisan, nakasunod dito si Mama. Tanya! Si Papa nababilis na lumapit sa akin. Diyos ko, anak, ano nangyari? Nasa si Trisha? Si Mama na nag-aalala ang boses. Papa, hindi ko makita ang anak ko.
Halos hindi ko maisalita ang sinabi ko sa sobrang iyak. Diyos ko, bakit? Saan mo siya huling iniwan? Hysterical na si Mama. Kumalma ka, Carmela. At pilit akong itinayo ni Papa at pinaupo sa sofa at umalis si Papa sa aming harapan. Mabilis na lumapit si Mama at tinanong ako. Paunti-unti ako nagsalita habang walang tigil sa kakaiyak. Nakita ko din ang pag-iyak ni Mama. Diyos ko, ang upo ko. Si Mama. Ilang sandali pa ay nagmamadali lumabas si Papa at may narinig kaming police mobile. Hindi ko na maintindihan ang bilis ng pangyayari dahil sa walang tigil ng aking luha. Ang maraming pulis ay napalibot sa aming tahanan habang si Mama at Papa ay kausap ang mga pulis. Nakita ko si Tina na napaaga ang uwi at putla ang mukha. Ate! Rinig kong tawag ni Tina at umiiyak itong lumapit sa akin. Sa Tricia! Walang tigil kong pagluha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ate, kailangan malaman ito nila Kuya Dustin. Natigilan ako at napaangat ang aking mukha na punong-puno ng luha. Wala siya. Wala sila. Hindi natin siya matatawagan. Para lalong gustong sumabog ng aking puso dahil hindi pa rin namin ito makontak.